Amoy semento, kalawang at lumang papel. Yun ang amoy ng mundo ni Elena sa nakalipas na 5 taon. Hindi na blueprint paper na amoy bagong imprenta. Hindi na ang mamahaling kape sa break room ng isang high-rise firm. Ang opisina niya ngayon ay isang masikip na cubicle sa likod ng JS Construction Supply. Isang maliit na hardware sa dulo ng Quiapo. Elena, pakicheck na ulit itong invoice para sa delivery sa Bulacan. Parang kulang ng 5 sako ng semento eh. Hindi nag-angat ng tingin si Elena. Nanatiling nakapako ang kanyang mga mata sa monitor ng lumang computer. Ang mga daliri niya na dati sanay humawak ng technical pen at gumuhit ng mga skyscraper ay mabilis na ngayon sa pagtipa ng numero. Opo, Mang Carding, iche-check ko po. Mahina niyang sagot. Ang boses niya ay parang halos pabulong. Ayaw makatawag ng pansin. Hindi na tumugon ang boss niya at narinig niya ang yabag ng pag-alis nito sa working table niya. Inayos niya ang salamin sa kanyang ilong. Malaki ang frame nito, sadyang binili para takpan ng kalahati ng kanyang muka. Nakapusod ng mahigpit ang kanyang buhok. Ang suot niya ang isang simpleng blouse bilang pamasok sa trabaho. Walang bakas ng dating Elena Rivera. Ang cum laude, ang top-notcher, ang rising star ng arkitektura. Isa na lang siyang encoder na nagtatago sa anino ng kahapon. Mas mabuti na ito. Bulong ng isip niya habang naririnig ang ingay ng mga truck sa labas. Dito, walang nakakakilala sa akin. Dito walang gusaling babagsak. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Mang Carding na may dalang makapal na envelope. Pawisan to at mukhang problemado. Naku, may problema tayo. Kamot-ulong sabi ng matanda. Yung messenger natin na flat yung motor sa EDSA, hindi aabot sa cut-off. Huminto si Elena sa pagtatype. May kung anong kabang gumapang sa dibdib niya. Bakit po, Mang Carding? Kailangang maihatid tong revised quotation at mga sample material sa Valderrama Development Group bago mag-alas 3. Kung hindi mawawalan tayo ng kontrata sa kanila. Malaking kliyente to, Elena. Valderrama. Nanigas si Elena. Ang Valderrama Development Group o VDG ay isa sa mga higante sa industriya. Ang mga gusaling itinatayo nila ay ang mga uri ng mga proyektong pinapangarap niyang hawakan noon. At ang CEO nito, balita niya ay bagong upo lang. Isang anak mayaman na galing sa States, strikto at walang sinasanto. Ikaw na nga munang pumunta, Elena. Utos ni Mang Carding habang inaabot ang envelope. Napaurong si Elena. Oo, ako po. Oo, ikaw lang naman ang pwedeng umalis dito. Yung mga pahinante nagbubuhat. Ako nagbabantay naman sa kaha. Sige na, mag-grab ka na. Sagot nito. Pero, Mang Carding, nanginginig ang kamay ni Elena. Hindi po ako pwedeng pumunta sa mga ganong lugar. Baka hindi po ako papasukin. Encoder lang naman ako. Jesus, maghahatid ka lang naman sa reception. Hindi ka naman na-attend ng board meeting. Natawa si Mang Carding sabay tapik sa balikat niya. O sige nane, para sa bonus natin to sa Pasko. Wala siyang nagawa. Mabait si Mang Carding sa kanya. Ito lang ang tumanggap sa kanya noong panahong kahit janitress. Ayaw siyang tanggapin dahil sa NBI clearance at sa balitang dala ng pangalan niya. Kinuha niya ang envelope. Mabigat, pero mas mabigat ang takot na nararamdaman niya. Ang Valderrama Tower sa BGC ay isang higanting gawa sa tempered glass at bakal. Mula sa kinatatayuan ni Elena sa labas, kailangan niyang tumingala ng todo para makita ang dulo nito na tila humahalik sa lupa. Dati, kapag tumitingin siya sa mga ganitong gusali, lines at angles ang nakikita niya. Nakikita niya ang load distribution, ang ganda ng fasade. Ngayon, ang nakikita niya ay bigat. Nakikita niya kung papaanong pwedeng bumigay ang isang beam kung may isang maling kalkulasyon. Naalala niya ang tunog ng bakal na bumabaloktot, ang sigawan, ang alikabok. Pumikit siya ng mariin at huminga ng malalim. Maghahatid lang ako. Aalis din ako agad. Isinuot niya ang kanyang cap at lalong yumuko. Pumasok siya sa lobby. Malamig ang aircon. Amoy mamahaling scent diffuser.
taliwas sa amoy kalawang ng hardware. "Delivery for Mr. Liam Valderrama's office regarding the supply bid," sabi niya sa reception nang hindi tumitingin sa mata nito. "25th floor, executive wing. Iwan mo na lang sa sekretarya niya, si Miss Bea." Sagot ng receptionist na hindi man lang siya tinapunan ng tingin dahil busy sa computer. Mabilis na sumakay si Elena sa elevator. Habang umaakyat ang numero sa digital display, pabilis din ang pabilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na pumapasok sa presinto. Pagbukas ng elevator sa 25th floor, bumungad sa kanya ang isang minimalist pero eleganteng opisina. Tahimik, maliban sa tunog ng mga keyboards at mahinang usapan. Hinanap niya ang mesa ng sekretary pero wala dun si Miss Bea. Walang tao sa reception area ng executive wing. May narinig siyang boses mula sa double doors na bahagyang nakabuka sa dulo ng hallway. Boses ng lalaki. Mababa, matigas, at puno ng otoridad. "I don't care about the cost, engineer. Look at this clearance." Napahinto si Elena. Ang tono ng boses na yon, galit pero kontrolado. Yung klase ng galit na mas nakakatakot kesa sa sigaw. Dahil wala siyang mapag-iiwanan ng envelope, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto para sumilip. Nagbabaka sakaling nandoon ang sekretary. Sa loob ng conference room, nakita niya ang isang mahabang mesa ng puno ng nakalatag na mga blueprints. Sa gitna nito, nakatayo ang isang lalaki. Nakatalikod to sa kanya, pero kitang-kita ang tikas ng tindig. Nakasuot to ng charcoal gray suit, nakatupi ang manggas hanggang siko. Ang mga kamay nito ay nakatuon sa mesa. Tila ba gusto nitong durugin ang papel na nasa harapan niya. Sa harap ng lalaki, nakatungo ang dalawang engineer at isang arkitekto. Parang mga batang pinagagalitan. "You're telling me," sabi ng lalaki. Ang boses ay parang yelo, "na gusto niyong ituloy ang foundation pouring kahit na unstable ang soil test results sa Sector 4? "Sir Liam," katwiran ng isang matandang arkitekto. "Minor discrepancy lang naman. Kung ide-delay natin aabutin tayo ng rainy season. Milyon ang mawawala." Humarap si Liam Valderrama. Sa unang pagkakataon nakita ni Elena ang mukha nito. Matangos ang ilong, matalim ang panga, at ang mga kulay ng mata ay dark espresso. Matatalim, mapanuri, walang awa. Gwapo to sa paraang nakaka-intimidate. "Milyon ang mawawala?" Ulit ni Liam sabay hampas ng kamay sa plano. "Mas gugustuhin kong mawala ng milyon kesang magtayo ng gusaling papatay ng tao dahil lang sa nagmadali kayo." Natigilan si Elena sa kinatatayuan niya sa labas ng pinto. Ang mga salitang yon, gusaling papatay ng tao. Parang may humigpit sa lalamunan niya. Bumalik ang alaala. Ang news flash sa TV. Ang mukha niya sa dyaryo. Ang salitang murderer. Sa sobrang pagkagulat, nabitawan ni Elena ang hawak niyang heavy-duty envelope. Bumagsak ito sa makintab na sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog sa tahimik na hallway. Sabay-sabay na napalingon ng mga tao sa loob ng conference room. At ang matatalim na mata ni Liam Valderrama, dumapo direkta sa kanya. Nanigas si Elena. Gusto niyang tumakbo pero parang ipinako ang mga paa niya. Nakatitig sa kanya ang CEO. Kunot ang noo. Sinusuri siya mula sa suot niyang kupas na sapatos, maluwag na pantalon, hanggang sa kanyang mukha na nakatago sa likod ng makapal na salamin. "Who are you?" tanong ni Liam. Hindi pa sigaw, pero parang utos na kailangang sagutin agad. Humakbang itong palapit sa pinto, palapit sa kanya. Ay. Walang lumabas na boses kay Elena. Nasa harap na niya ngayon si Liam. Mas matangkad dito sa malapitan. At ang amoy nito, amoy ng expensive cologne at kape, ay pumuno sa ilong niya. Pinulot ni Liam ang envelope sa paanan ni Elena. Binasa nitong nakasulat sa labas. "JS Construction Supply?" Tumingin ulit si Liam sa kanya. Tinitigan siya nito sa mga mata. Tila ba binabasa ang kaluluwa niya. "You're shaking." Puna ni Liam. Mahina pero dinig na dinig sa tahimik na hallway. "Who are you?" Hindi makahinga si Elena. Ito ang kinatatakutan niya. Ang mapansin, ang makita.
Akmang tatalikod na sana siya para tumakas nang biglang nagsalita ulit si Liam. Ang mga matay hindi umaalis sa mukha niya. Wait, have we met before? Have we met before? Ang tanong na yun ay paulit-ulit na naglalaro sa pandinig ni Elena na may pahiwatig ng isang babala. Nanuyo ang lalamunan niya. Ang bawat hibla ng katawan niya ay sumisigaw na tumakbo. Pero ang mga mata ni Liam Valderrama ay may puwersang nagpapako sa kanya sa kinatatayuan. Mabilis na yumuko si Elena. Halos isubsob na ang mukha sa dibdib para matakpan ng buhok ang kanyang profile. Inayos niya ang kanyang salamin. Isang nervous tick na hindi niya maalis. Hindi po, sir. Pilit niyang pinatatatag ang boses. Ginaya ang tono ng isang simpleng empleyado na walang alam sa mundo ng mayayaman. Bago lang po ako sa JS Construction. Taga-deliver lang po. Nanatiling nakatitig si Liam ng ilang segundo. Ang mga mata nito ay naniningkit. Tila may hinahalungkat sa memorya. Sa huli, bumuntong hininga ito at tumuwid ng tayo. Nawala ang hinala. Napalitan ng pagod at iritasyon. Right, the samples. Sabi ni Liam sabay abot ng envelope sa isang bakanteng upuan sa loob ng conference room. Wait inside. Pipirmahan ko ang receiving copy mo. Wala ang sekretarya ko so you have to wait until I finish dealing with this. Incompetent people. Sir, pwede ko naman pong iwan na lang sa... I said wait inside. Mariing utos ni Liam. Hindi ito pasigaw pero ang tono, hindi tumatanggap ng no. Napalunok si Elena. Wala siyang choice. Dahan-dahan siyang pumasok sa maluwag na conference room. Nanliit siya sa presensya ng 3 lalaking nakaupo doon, 2 engineer at isang senior architect na mukhang yamot na. Umupo si Elena sa pinakadulong sulok. Yakap ang kanyang bag na parang ito lang ang proteksyon niya sa mundo. Bumalik si Liam sa kabisera ng mesa. Ang aura nito, nagbago agad mula sa pagiging kalmado kanina. Bumalik ang pagiging ruthless CEO. Where were we? Tanong ni Liam habang tinititigan ng malalaking blueprints na nakalatag. Yes. The cantilever design for the museum's east wing. Sumagot ang senior architect, si Architect Gomez. Sir Liam, gaya ng sinabi ko, standard procedure ang reinforced concrete na yan. Safe yan. Masyado kayong nagbo-worry. I'm not paying you to tell me not to worry, Gomez. I'm paying you to be precise. Malamig na sagot ni Liam. Itinuro niya ang isang bahagi ng plano. Gusto niyong i-extend ang overhang ng 5 metro ng walang vertical support sa ilalim para sa aesthetic purposes. Pero ang bigat ng gagamitin nating cladding, marmol. Did you compute the shear stress on the connecting beams? Nagkatinginan ng mga engineers. Sir, calculated naman po yan sa software. Kayang-kaya ng beam A ang load. Nakuyom ni Elena ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Narinig niya ang beam A. Nakikita niya mula sa kinalalagyan niya ang sketch sa whiteboard. Kahit malabo ang mata niya, memoryado niya ang physics ng ganoong estruktura. Mali, sigaw ng isip niya. Kapag nilagyan mo ng marmol ang dulo ng 5-meter cantilever, ang tensyon sa itaas na bahagi ng beam ay dodoble dahil sa wind load ng bagyo. Magkakaroon ng hairline crack sa loob ng 2 taon. Sa ika-3 taon, babagsak yan. Gusto niyang magtakip ng tenga. Ayaw niyang makarinig. Nangako na siya sa sarili niya. Tapos na siya sa arkitektura. Encoder na lang siya ngayon. Are you sure? Hamon ni Liam sa mga tauhan. Dahil kapag tinayo natin to at may malaglag na tipak ng bato sa ulo ng bisita, hindi kayong makukulong. Ako. Sir Liam, 100% sure kami. Sagot ng engineer na may halong yabang. Overacting lang po kayo sa safety measures. Sayang ang visual impact kung lalagyan ng poste. Katahimikan. Mukhang papayag na si Liam dahil wala siyang teknikal na basihan para kontrahin ng mga eksperto. Pero hindi mapakali si Elena. Ang nakaraan ay parang multong bumubulong sa kanya. Naalala niya ang pakiramdam ng gumuhong gusali. Ang bigat ng sisi. Kung alam mo na ang totoo at nanahimik ka, kasalanan mo rin kapag may nasaktan. Huwag kang makikialam, Elena. Anino ka na lang. Saway niya sa sarili.
Pero nagsalita ang bibig niya bago pa niya mapigilan. Sheer failure. Napahinto ang lahat. Ang katahimikan sa kwarto ay nabasag sa mahina niyang boses. Lumingon si Liam. What did you say? Namutla si Elena. Nakatingin sa kanyang lahat. Ang mga mata ni Architect Gomez ay nanlilisik. Excuse me? Ang lakas ng loob ng messenger na sumabat. Let her speak. Putol ni Liam. Ang mga matay nakapako kay Elena. Ano sinabi mo? Nanginginig ang mga kamay ni Elena pero ang architect sa loob niya, nagising na. Tumayo siya, hindi makatingin kay Liam kung hindi sa blueprint na nasa mesa. Hindi po bending moment ang papatay sa disenyo nyo. Mabilis at pabulong niyang sabi na parabang nagmamadali siyang ilabas ang lason sa dibdib niya. Kahit kakayanin ng beam A ang bigat ng marmol, nakalimutan niyo ang torsion o ang pagpilipit kapag humangin ng malakas. Ang connection ng beam A sa column 4, kulang ng top bars. Magkakaroon ng shear failure. Lumapit siya ng konti. Hinablot ang isang pulang marker sa mesa at mabilis na gumuhit ng isang linya sa plano. Isang simpleng cross-section diagram. Kailangan niyang dagdagan ng stirrups ang dulo o kaya bawasan ng overhang ng 1.5 meters. Kung hindi, tumingin siya saglit kay Liam. At sa unang pagkakataon, nagtama ang mga mata nila ng matagal. Kung hindi, nanganganib bumagsak ang east wing sa mga early months na ito. Pagkatapos niyang sabihin yon, parang nagising si Elena sa isang panaginip. Binitawan niya ang marker. Nakita niya ang gulat sa mukha ng mga engineers. Nakita niya ang pamumula ng mukha ni Architect Gomez. At nakita niya ang ekspresyon ni Liam. Hindi galit, kung hindi mangha. Isang matinding kuryosidad. Sino ka ba talaga? Bulong ni Architect Gomez. Taga-hardware ka lang, di ba? Paano mo nalaman ang torsion? Doon lang pumasok ang takot. Mabilis na kinuha ni Elena ang kanyang bag. Sorry po, may nabasa lang ako sa internet. Sige ho, hindi ko na kailangan ng resibo. Wait! Tawag ni Liam. Pero hindi na lumingon si Elena. Tumakbo siya palabas ng conference room, palabas ng executive wing, diretso sa elevator. Pindot siya ng pindot sa ground floor button na parang hinahabol siya. Naiwan si Liam sa loob ng kwarto. Tahimik ang mga engineers. Wala silang masabi dahil sa nakita nila sa mabilis na sketch ni Elena. Tama nga ang messenger. Fatal ang pagkakamali nila. Dinampot ni Liam ang pulang marker na ginamit ni Elena. Mainit pa to. Tiningnan niya ang sketch sa plano. Ang linya ay pulido. Sigurado. Hindi gawa ng isang baguhan. Gawa ito ng isang taong nabuhay sa drafting table. Bea. Tawag ni Liam sa sekretary niyang kararating lang. Yes, sir? Call JS Construction Supply. Utos ni Liam habang nakatingin sa pintong nilabasan ni Elena. May maliit na ngiti ang sumilay sa labi niya. Ngiti ng isang taong nakatagpo ng ginto sa putikan. I want to know the name of that messenger. And tell her boss, I am doubling their contract. Napatingin si Liam sa bintana, sa papalubog na araw sa syudad. You can run, Miss Architect. Bulong niya sa sarili. But you just proved you belong here. Hindi makahinga si Elena. Nakaupo siya sa harap ng mesa ni Mang Carding sa likod ng hardware. Ang matanda na karaniwang problemado sa benta ay abot-teng ang ngiti ngayon. Hawak nitong telepono na parang ginto. Yes po! Opo! Opo, Sir Valderrama. Makakaasa po kayo. Ay naku, hulog po kayo ng langit. Ibinaba ni Mang Carding ang telepono at halos sayawan si Elena sa tuwa. Elena! Himala! Sigaw nito. Tumawag ang opisina ni Mr. Valderrama. Hindi lang nila tinatanggap ang bid natin. Abay dinoble pang order. Supply para sa 3 towers na gagawin ang kukunin nila sa atin. Napapikit si Elena. Alam niyang ibig sabihin nito. Mabuti naman po, Mang Carding. Masaya po ako para sa inyo. Pero may kondisyon eh. Dumilat si Elena. Bumilis ang kabog ng dibdib niya. Ano po yun? Nagkamot ng ulo si Mang Carding. Tila nagtataka rin. Uy, gusto ni Mr. Valderrama na ikaw ang maging official liaison natin sa kanila.
Ang ibig sabihin araw-araw kang magre-report sa opisina nila sa BGC para i-monitor ang quality ng materyales. Hindi po! Mabilis na sagot na Elena. Napalakas ang boses niya kaya't nagulat ang matanda. Sorry po, pero hindi ko po kaya. Encoder lang po ako. Marami po akong trabaho dito sa hardware. Lumungkot ang mukha ni Mang Carding. Elena, alam ko namang mahiyain ka pero sinabi ni Mr. Valderrama kapag hindi ikaw ang pinapunta, kakanselan ng kontrata. Kailangan ko ang deal na ito, ne. Baon na sa utang ang hardware. Ito na lang ang pag-asa natin. Nanlumo si Elena. Ang konsensya niya ang kahinaan niya. Paano niya matatanggihan ang taong tumulong sa kanya noong walang-wala siya? Isang bitag ito. Alam niyang bitag to ni Liam Valderrama. Kinabukasan, suot ang kanyang signature na malaking salamin at oversized na polo. Tumapak muli si Elena sa 25th floor ng Valderrama Tower. Iba na ang trato sa kanya ngayon. Hindi na siya pinaghintay sa lobby. Agad siyang sinalubong ni Miss Bea, ang sekretary. Good morning, Miss Rivera. Hinihintay ka na ni Sir Liam sa loob. Pumasok si Elena sa opisina ng CEO. Malawak ito, soundproof, at may floor-to-ceiling windows na nagpapakita ng buong Metro Manila. Sa gitna, nakaupo si Liam sa likod ng isang mahogany desk. Nagbabasa ng dokumento. Hindi tumingin na pumasok siya. Sit down. Umupo si Elena sa dulo ng upuan, handang tumakbo anumang oras. Alam kong iniisip mo. Paninimula ni Liam habang isinasara ang folder. Tumingin to sa kanya ng diretsyo. Walang ngiti, seryoso. Iniisip mong tinatrap kita. Hindi po ako arkitekto, sir. Agad na depensa ni Elena. Inunahan ang tanong. Yung nangyari po nung isang araw, hula lang po yun. Tsamba. Tumayo si Liam at dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Sumandal to sa gilid ng mesa, nakakross sa mga braso. Tsamba? Ulit ni Liam, tila tinitikman ng salita. Isang tsamba na gumamit ng terminong torsion at sheer failure? Isang tsamba na nagligtas sa kumpanya ko ng milyon-milyong pisong repair cost at posibleng lawsuit. Yumuko si Elena. Nagbabasa lang po ako sa internet. Stop lying. Mahinahong sabi ni Liam, pero matalim. I hate liars. Napapitlag si Elena. Hindi ko alam kung bakit nagtatago ang isang katulad mo sa bodega ng semento. Patuloy ni Liam. Lumapit ito ng konti. Sapat para maamoy ni Elena ang pamilyar na kulo nito. Siguro wala kang lisensya. Siguro undergrad ka na nag-drop out. O baka may tinatakbuhan kang utang. I don't care. Nag-angat ng tingin si Elena. Po? Wala akong pakialam sa diploma mo, sabi ni Liam. Ang mga mata nito'y nagniningning sa determinasyon. Ang mga engineers ko, ang daming lisensya. Pero mga bulag sa detalye. Ikaw nakita mong mali sa isang tingin lang. I need those eyes. Pero sir, your job title will be materials consultant. Mabilis na desisyon ni Liam. You will sit there. Tinuro niyang isang bakanting drafting table sa sulok ng opisina niya. Malayo sa main area kung saan nandun ng ibang empleyado. Pero kitang-kita mula sa upuan ni Liam. Diyan ka magtatrabaho. I-check mo ang lahat ng plano bago ko pirmahan. Kapag may nakita kang mali, bilugan mo. Yun lang. Doble ang sahod mo sa hardware. At tuloy ang kontrata ni Mang Carding. Humarap si Liam sa kanya. Mukhang naghahamon. Take it, or I pull out the contract from your boss right now. Napakagatlabi si Elena. Wala siyang kawala. Blackmail. Pero sa kaibuturan ng puso niya, may munting boses na natutuwa dahil makakahawak ulit siya ng plano. Okay, pumapayag na ako. Bulong niya. Lumipas ang isang linggo. Naging routine na ni Elena ang pumasok sa Valderrama Tower. Tahimik siya sa kanyang sulok. Wala siyang kinakausap. Tuwing may inilalagay na plano si Liam sa mesa niya, mabilis niyang sinusuri ito. Gumagamit siya ng red pen. Sa una, puro maliliit na corrections lang. Wrong computation sa steel bars.
maling spacing ng electrical outlet. Pero habang tumatagal, hindi na napipigilan ni Elena ang sarili. Isang hapon habang nasa meeting si Liam sa labas, naiwan si Elena sa opisina. Nasa mesa niya ang blueprint ng grand lobby ng bagong museum. Boring ang tingin niya sa design. Kwadrado, walang buhay. Kumuha si Elena ng tracing paper. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng blueprint. Kinuha niya ang kanyang lapis. Dahan-dahan, nagsimula siyang gumuhit. Ang tuwid na pader ay ginawa niyang kurbado, parang alon. Ang ceiling tinaasan niya at nilagyan ng skylight na hugis dahon para pumasok ang natural na liwanag. Ang kanyang kamay ay kusang gumagalaw, sumasayaw sa papel. Nawalang takot. Nawala si Elena bilang encoder kung hindi bilang architect. Nakangiti siya habang naglalagay ng shading sa drawing. Ito ang buhay niya. Ito ang... So, you can design too? Halos napatalon si Elena sa gulat. Nabitawan niyang lapis. Nasa likod niya pala si Liam. Hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto. Nakatayo ito. Nakatingin sa tracing paper na puno ng sketch. Mabilis na nila kumos ni Elena ang papel. Wala po ito. Nagdudal lang po ako. Hinawakan ni Liam ang guhit. Matagal. Sobrang tagal na akala ni Elena. Mapupunit na ang papel sa talim ng tingin nito. Ang orihinal na disenyo ng mga arkitekto niya ay mukhang kahon kumpara sa organic at fluid na disenyo ni Elena. Mas may buhay ang nakikitang design. Sino ka ba talaga? Bulong ni Liam. Hindi na sa kanya nakatingin kung hindi sa papel. Ang boses nito'y puno ng pagkamangha. This is style. Pamilyar ang style na ito eh. Nakita ko na to dati sa mga magazines. Ilang taon nang nakakaraan. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Eto na, makikilala na siya. Ang estilo niya, ang signature curves, at ang lighting. Yun ang nagpasikat sa kanya noon. At yun din ang nagpabagsak sa kanya. Sir, kailangan ko na pong umuwi. Nanginginig na sabi ni Elena. Hinablot niya ang bag niya. Humarap si Liam sa kanya. Sa pagkakataong to, wala nang bossy tone. May halong respeto at matinding kuryosidad ang mga mata. Hindi kita pipiliting magsalita ngayon, sabi ni Liam. Pero hindi ko hahayaang masayang ang ganitong talento sa pag-check lang ng mga construction materials. Kumuha si Liam ng bagong set ng high-end drafting pens mula sa drawer nito at ipinatong sa mesa ni Elena. Simula bukas, kasama ka na sa core design team. Huwag ka mag-alala, anonymous ka pa rin. Ako nang bahala. Tinitigan siya ni Liam sa mata. Just draw for me, please. Ang salitang please mula sa isang aroganteng CEO ang nagpawala ng lakas ni Elena. Tumango siya ng mahina bago mabilis na lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, napasandal si Liam sa kanyang mesa. Tinitigan niya ulit ang guhit ni Elena. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang private investigator. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa style ng drawing na ito, sabi ni Liam. At alamin mo kung sino ang arkitekto ang biglang nawala sa sirkulasyon. 5 taon nang nakakaraan. I think I just found a ghost. 11:00 na ng gabi. Ang Valderrama Tower na karaniwang pugad ng ingay at aktibidad ay tahimik na ngayon. Ang tanging naririnig na lang ay ang lagaslas ng malakas na ulan na humahampas sa salamin ng 25th floor. At ang scratch, scratch, scratch ng lapis sa papel. Naroroon pa rin si Elena. Sa nakalipas na 2 linggo, gumawa si Liam ng paraan para maitago siya. Nagpalagay ito ng frosted glass partition sa dulo ng opisina nito. Ang sabi ni Liam sa ibang empleyado, private archive ito. Pero ang totoo, ito ang sanctuary ni Elena. Dito malaya siyang gumuhit. Ang mga output niya ay pinapasa ni Liam sa timbilang gawa ng isang anonymous consultant abroad. Walang nakakaalam na ang babaeng taga-timpla ng kape at taga-sort ng files tuwing umaga ay siya ring utak sa likod ng avant-garde design na bago nilang proyekto. Kumain ka na ba? Napahinto si Elena sa pagguhit. Hindi niya namalayang pumasok si Liam sa loob ng partisyon. Inilapag ni Liam ang isang take-out box ng Chinese food
at 2 bote ng tubig sa gilid ng drafting table. Tinanggal na nito ang coat at kurbata. Nakatupi ang manggas ng polo nito at magulo na ang buhok. Isang bihirang tanawin para sa isang perpektong CEO. Sir Liam, napatayo si Elena. Busog pa po ako, Sir Liam. Hindi na sana kayo nag-abala pa. Umupo ka, utos ni Liam, pero malumanay ang boses. Hila niya ang isang sili at umupo sa tabi ni Elena. I'm not your boss tonight. I'm just your partner in this deadline. Gutom na ako at gusto ko na saluhan mo akong kumain. Nag-alinlangan si Elena pero umupo pa rin siya. Binuksan ni Liam ang pagkain. Amoy dim sum at fried rice. Habang kumakain sila ng tahimik, pasulyap-sulyap si Liam sa gawa ni Elena. Ang drawing ay isang perspective view ng atrium o gitnang bahagi ng museum. You changed the stairs. Puna ni Liam. Masyadong matigas ang dating ng straight stairs. Paliwanag ni Elena na unti-unting nawawala ang hiya kapag disenyo ng pinag-uusapan. Itinuro niya ang guhit gamit ang chopstick. Ginawa kong spiral para DNA helix. Gusto kong maramdaman ng mga tao na habang umaakyat sila, may excitement at curiosity. Natigilan si Liam. Hindi sa drawing siya nakatingin kung hindi sa mukha ni Elena. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng opisina, naaninag niya ang kislap sa mata ni Elena. Wala na ang takot. Ang nakikita niya, purong passion. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Bakit ka nagtatago, Elena? Natigil si Elena sa pagnguya. Bumalik ang anino sa mukha niya. Sir, wag mo akong sagutin ang dahil encoder lang ako. Seryosong sabi ni Liam. Ibinaba nito ang pagkain at humarap ng buo kay Elena. You have a gift. A genius level gift. Pero nabubuhay ka na para bang may tinataguan ka. Bakit? Ibinaling ni Elena ang tingin sa bintana. Sa mga ilaw ng syudad na lumalabo dahil sa ulan. Minsan po, simula niya. Garalgal ang boses. Minsan, ang gift, nagiging sumpa. Kapag masyado kang nagtiwala sa kakayahan mo, akala mo kaya mo nang buhatin ng lahat. Hanggang sa bumagsak ang lahat sa ulo mo. Ramdam ni Liam ang bigat ng bawat salita. Hindi niya alam ang buong kwento pero ramdam niya ang sakit. In architecture, mahinang sabi ni Liam, we don't fear the collapse. We study it. Kapag may bumigay na structure, hindi ibig sabihing tapos na. Ibig sabihin, kailangan nating hanapin ang weak point at patibayin to. Dahan-dahang iniabot ni Liam ang kamay niya at ipinatong sa ibabaw ng kamay ni Elena na nakapatong sa mesa. Napapaitlag si Elena. Mainit ang palad ni Liam. Kuryente, yun ang naramdaman niya. Let me help you reinforce your walls, Elena. Bulong ni Liam. Hindi mo kailangang buhatin ang bubong ng mag-isa. Nagkatitigan sila. Sa katahimikan ng gabi, sa loob ng maliit na glass room, nawala ang boss at employee. Naging lalaki't babae lang sila. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Ang mga mata ni Liam, matatalim pero mapang-alaga. Tila hinihigop siya. Unti-unting lumapit ang mukha ni Liam. Gusto ni Elena. Gusto niyang magpahanap. Gusto niyang may sumalo sa kanya. Biglang umilaw at nag-vibrate ang cellphone ni Liam sa ibabaw ng mesa. Nabasag ang sandali. Mabilis na inalis ni Elena ang kamay niya at tumayo. Kunwari ay nag-aayos ng papel. Napapikit si Liam sa inis bago kinuha ang telepono. Isang text message galing sa private investigator niya. Binasa niya ito. Sir, I found a match. The sketching style is identical to a prominent architect involved in the 2020 Quezon building collapse. Her name is Elena Rivera. She was blacklisted. Natigilan si Liam. Ang Quezon building collapse, 5 taon nang nakakaraan. Isang malaking eskandalo kung saan gumuho ang isang commercial building at may mga nasaktan. Ang sabi sa balita,
Structural negligence ng arkitekto. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Liam kay Elena. Nakatayo si Elena sa gilid. Nakayuko. Mukhang takot na baka may nagawa siyang mali. Ang babaeng to? Ang babaeng nanginginig ang kamay at nagdadala ng cement invoice. Siya ang blacklisted architect? Tinitigan ni Liam ang maamong mukha ni Elena. Hindi tugma. Hindi niya makita ang kapabayaan sa babaeng ito na halos mag-compute ng stress load sa bawat guhit para lang masiguradong ligtas ang tao. May mali sa kwento. Sa isip ni Liam. Sir? Tanong ni Elena. Kinabahan sa katahimikan ni Liam. May problema po ba, sir? Sa museum project? Pinatay ni Liam ang screen ng cellphone at ibinalik sa bulsa. Wala. Pagsisinungaling ni Liam. Tumayo siya at lumapit kay Elena. Sa halip na kumprontahin, may ibang desisyon siyang ginawa. Kinuha niya ang lapis sa kamay ni Elena. Pagod ka na, sabi ni Liam. Iahatid na kita. I don't want my best architect getting sick. Nanlaki ang mata ni Elena sa tawag sa kanya. Best architect? Pero sir, hindi pa po tapos ang... Bukas na yan. Putol ni Liam. Isinuot niya ang kanyang coat. Tara na, malakas ang ulan. Delikado sa daan. Habang naglalakad sila palabas ng opisina, si Liam sa unahan at si Elena sa likuran. Napahawak si Liam sa bulsa kung saan nandoon ang cellphone niya. Alam na niyang sikreto ni Elena. Alam na niya kung bakit ito nagtatago. Pero habang tinitingnan niya ang refleksyon ni Elena sa elevator door, alam din ni Liam ang isa pang bagay. Hindi siya naniniwala sa report at gagawin niya ang lahat para patunayan na mali ang mundo sa paghuhusga kay Elena Rivera. Kahit pa mga hulugan nito na kalabanin niya ang board of directors ng sarili niyang kumpanya. Maaliwalas ang umaga sa Valderrama Tower. Pero sa dibdib ni Elena, may bagyong namumuo. Abalang lahat sa executive floor. May emergency meeting si Liam kasama ng potential investors para sa museum project. Dahil dito, puno ng tao ang opisina ng mga nakasuit, mga consultants, at mga staff na nagmamadali. Nakatago lang si Elena sa kanyang glass sanctuary. Nakayuko siya sa kanyang drafting table. Pilit na tinatapos ang detailing ng roof structure. Suot niya ang isang simpleng blouse na bigay ng sekretary ni Liam na si Bea na naging mabait na rin sa kanya. Pero suot pa rin niya ang kanyang malaking salamin bilang pananggalang. Elena, tawag ni Liam mula sa intercom. Bring the revised blueprints to conference room A, now. Nanlamig si Elena. Sir, sa conference room po? Maraming tao. Kailangan ko yung plano, Elena. Just drop it off and leave. Bea is busy with catering. Wala siyang choice. Huminga siya ng malalim. Iyahatid lang. Walang titingin sa akin. Ordinary lang ako sa kanila. Niyakap niya ang rolyo ng mga blueprints sa dibdib niya na parang kalasag at lumabas ng kanyang office. Pagpasok niya sa conference room A, tumambad sa kanyang usok ng sigarilyo at tawanan ng matatandang lalaki. Nasa kabisera si Liam. Mukhang seryoso at naiinip na. Here are the plans, gentlemen. Sabi ni Liam nang makita si Elena. My staff brought them. Dali-daling nilapag ni Elena mga plano sa mesa. Akmang tatalikod na siya para umalis nang biglang may magsalita sa dulo ng mesa. Wait! Ang boses na yon. Parang yelo na binuhos sa likod ni Elena. Kilala niya ang boses na yon. Malinis, mapangkutya, at pamilyar na pamilyar. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Si Architect Mateo Suarez, ang dating mentor niya sa firm kung saan siya nagtatrabaho noon. Ang taong unang naghugas kamay at nanisi sa kanya nang bumagsak ang gusali. You look familiar, sabi ni Mateo. Naniningkit ang mga mata habang nakatingin kay Elena. Yumuko naman si Elena. Excuse me po. Bulong niya't mabilis na naglakad palapit sa pinto. Teka lang. Tumayo si Mateo at mabilis na hinarang ang pinto. Napahinto ang buong conference room. Napatayo si Liam. Architect Suarez, let her pass.
Mariing utos ni Liam. Pero hindi nakinig si Mateo. Hinawakan nito ang braso ni Elena at pilit pinapaharap sa kanya. Tinitigan niya ang mukha ng babae sa likod ng makapal na salamin. Pagkatapos, isang mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa labi nito. Sabi na nga ba eh. Tumawa si Mateo ng malakas. Isang tawang nanghahamak. Kaya naman pala pamilyar ang rendering ng mga plano nyo, Valderrama. Kasi nag-aalaga ka pala ng kriminal. Namutla ang mga investors. Kriminal? Binitawan ni Mateo si Elena na para bang may sakit itong nakakahawa. Gentlemen, hindi nyo ba siya kilala? Tanggalin niyong salamin yan. Siya si Elena Rivera, ang arkitektong pumatay sa 3 tao sa Quezon Building collapse 5 taon nang nakakaraan. Parang gumuho ang mundo ni Elena. Ang bulungan sa kwarto ay naging ingay na hindi niya maintindihan. Blacklisted siya, hindi ba? Bakit siya nandito? Delikado ang investment natin. Nanginginig ang buong katawan ni Elena. Gusto niya magpaliwanag na hindi siya ang pumirma. Na inakulang niya pero walang boses na lumalabas. Ang trauma'y bumalik. Ang pakiramdam na siya'y maliit, na siya'y basura. Valderrama! Baling ni Mateo kay Liam. Taas noo. Alam ba ng board mo na kumukuha ka ng basurang arkitekto? Kapag nalaman to ng media, babagsak ang stocks ng kumpanya mo. Bago pa matapos ang museum na yan. Nakayuko lang si Elena. Sir Liam, aalis na po ko. Sorry po. Akmang bubuksan na ni Elena ang pinto para tumakbo. Pero isang kamay ang humarang sa pinto at nagsara nitong muli. Napaatras si Elena. Nasa harap niya si Liam. Nakatalikod to sa pinto. Humarang sa exit, pero nakaharap kay Mateo at sa mga investors. Ang mukha ni Liam ay kalmado, pero ang mga mata nito nagbabaga sa galit. Tapos ka na ba, Suarez? Tanong ni Liam. Ang boses ay mababa pero yumanig sa buong kwarto. Liam, pinoprotektahan lang kita. Utal ni Mateo. Sinisira ng babaeng niya ng industriya natin. Ang sumisira sa industriya ay ang mga arkitektong mas inuuna ang kickback kesa safety. Putol ni Liam. Humakbang siyang palapit kay Mateo. Napaatras sa takot ito. Wala akong pakialam sa chismis ng nakaraan. Dagdag ni Liam habang iniikot ang paningin sa mga investors. Ang babaeng yan, si Miss Rivera, ay ang tanging tao sa kwartong to na nakakita ng structural flaw na pinalampas ninyong lahat. Kung wala siya, ang perang i-invest ninyo ay magiging abulang. Hinawakan ni Liam ang balikat ni Elena. Hindi mahigpit, kung hindi supportive. Isang hawak na nagsasabing, nandito ako. Si Elena Rivera ay miyembro ng design team ko. And frankly, gentlemen, she's smarter than all of you combined. Kung may problema kayo sa kanya, may problema kayo sa akin. And you can take your investment elsewhere. Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Walang gustong kumalaban kay Liam Valderrama. Siya ang hari ng development ngayon. Get out, Suarez. Utos ni Liam. Banned ka na sa building na ito. And if I hear you spreading rumors about my employee, idedemanda kita ng slander hanggang sa wala nang matira sa'yo kahit lapis. Namumutla't pinagpapawisan, mabilis na kinuha ni Mateo ang gamit niya't lumabas. Ang ibang investors ay nanatiling tahimik, napahiya. Meeting adjourned. Deklara ni Liam. Nagsilabasan ng lahat. Naiwan sina Liam at Elena sa malawak na kwarto. Nang magsarang pinto, doon bumigay ang tuhod ni Elena. Napaupo siya sa sahig, nanginginig at nagsimulang umiyak. Sorry. Sorry, Sir Liam. Hagulgol niya. Magiging kasiraan ako sa kumpanya mo. Tama si Mateo. Malaso ako. Kriminal ang tingin nila sa akin. Lumuhod si Liam sa harapan niya. Hindi nito inalintana na marurumihan ang mamahali nitong pantalon. Hinawakan ni Liam ang mukha ni Elena at pilit itong pinatingin sa kanya. Look at me, Elena. Umiling si Elena. Puno ng luha ang mata. Hindi mo pa ako kilala kung sino talaga ako.
Alam ko, bulong ni Liam. Natigilan si Elena sa pag-iyak. Ano? Alam ko na kung sino ka, Elena. Bago pa dumating si Suarez, alam kong ikaw ang blacklisted architect. Nanlaki ang mata ni Elena. Pero, bakit? Bakit mo ko kinupkop? Bakit mo ko ipinagtanggol? Pinunasan ni Liam ang luha sa pisngi ni Elena gamit ang hinlalaki nito. Ang hawak nito'y malambot at taliwas sa matapang na Liam kanina. Dahil nakita ko ang trabaho mo, sagot ni Liam. At naniniwala ako sa nakikita ko, hindi sa naririnig ko. A criminal destroys. You build. You fix things. Tinitigan siya ni Liam ng malalim. Huwag mong hayaang diktahan nila kung sino ka. You're the architect of your own life, Elena. Kung sira ang pader, o edi ayusin natin. Sabay nating ayusin. Sa sandaling yun, naramdaman ni Elena na may structure sa puso niya na nagbago. Ang pader na itinayo niya para hindi masaktan ay nagsimula ng magkaroon ng pinto. Isang pinto para kay Liam. Tumayo ka na. Alalay ni Liam sa kanya patayo. Marami pa tayong tatapusing trabaho. Tumango si Elena. Masakit pa rin ang mga salita ni Mateo. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, pakiramdam niya ay may kakampi na siya. Hindi na siya nag-iisa sa dilim. Tahimik ang penthouse unit ni Liam. Malawak, moderno, at puno ng mamahaling furnitures. Pero tila walang laman. Walang mga litrato sa pader. Walang palamuti. Parang isang model unit na hindi tinitirhan. Inilapag ni Liam ang isang baso ng tubig sa coffee table sa harap ni Elena. Drink. Utos ni Liam ng mahinahon. Nakaupo si Elena sa dulo ng mahabang sofa, yakap ang sarili. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay mula sa insidente kanina sa opisina. Ang boses ni Mateo Suarez, ang sigaw nito na, "Kriminal!" ay umaalingaw-ngaw pa rin sa isip niya. Umupo si Liam sa tapat niya, sa single sofa. Hindi ito nagsasalita. Hinihintay lang nito na kumalma siya. Tinanggal na nito ang suot na coat at tie, nakasandal ng pagod. "Bakit?" Basag ni Elena sa katahimikan. Ang boses niya ay paos. "Bakit mo ko dinala rito? Bakit hindi mo ko sinasante?" Tinitigan siya ni Liam. "Dahil kailangan ko ng sagot, Elena. At hindi mo yan maibibigay sa opisina kung saan maraming matang nakatingin." Humilig si Liam paharap. Ang mga sikoy nakatuon sa tuhod. Ang titig niya, seryoso pero hindi mapanghusga. "Nag-investigate ako," pag-amin ni Liam. "Nabasa ko ang official report ng Quezon Building Collapse. Structural failure due to miscalculation of load-bearing columns. At ikaw ang pumirma. Ikaw ang project head." Yumuko si Elena. "Kung alam mo naman pala, ano bang saysay ng pagpapaliwanag ko?" "Dahil hindi match." Mabilis na sagot ni Liam. "Ang Elena na nakilala ko, ang Elenang nakakita ng torsion error sa isang tingin lang, hindi magkakamali sa simpleng load calculation. Imposible yon." Hinawakan ni Liam ang baso ng tubig pero hindi iniinom. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Elena. Did you really make that mistake? Or did you cover for someone else?" Napapikit si Elena. Ang sakit ng nakaraan ay parang sariwang sugat na binuhusan ng alkohol. "Si Adrian," bulong ni Elena. "Adrian?" "Adrian Montefalco. Siyang senior architect ng project na yun. Siya yung nobyo ko noon." Napasinghap si Elena. Pinipigilan ang pagtulo ng luha. Minadali niya yung construction. Gusto niyang makatipid sa materyales para mabulsa ang kickback. Sinabihan ko siya. Ilang beses ko siyang inaway tungkol sa substandard steel bars. Pero siyang boss. Siyang masusunod. "At nung bumagsak?" tanong ni Liam. Ang boses ay tumitigas sa galit. Tumingin si Elena kay Liam. Ang mga matay puno ng sakit at pagsisisi. "Tumawag siya sa akin ng gabing yun. Umiiyak. Takot na takot. Sabi niya, 'Elena, tulungan mo ko. Kapag nalaman nilang akong nag-approve nito, makukulong ako. Mawawalan ako ng lisensya. Papaano na tayo? Papaano ng future natin?"
Mapait na ngumiti si Elena habang inaalalang katangahan niya noon. Mahal ko siya, Liam. Sobra. Naniwala ako sa kanya nung sinabi niyang kami ang magkasama sa huli. Sabi niya, ako ang junior architect. Mas magaan ang parusa ko. Suspension lang daw. Siya na raw ang bahala sa akin habang buhay. Tumayo si Liam. Naglakad do papunta sa bintana. Tila pinipigilan ng sariling magwala. Kaya inako mo. Sabi ni Liam, nakatalikod. Sinira mo ang pangalan mo para sa isang duwag. Oo, sagot ni Elena. Pinaako niya sa akin ang technical error. Ako ang humarap sa media. Ako ang dinuraan ng mga tao. At siya yung nanatiling malinis. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Liam. Patay na, sagot ni Elena. Car accident, 2 taon ang nakakaraan. Humarap si Liam. So he got away with it? Hindi lang yon, dagdag ni Elena. At dito na tuluyang bumagsak ang luha niya. Bago siya namatay, nalaman kong may asawa na pala siya. At may anak pa sa ibang bansa habang kami pa. Ang perang nakuha niya sa project na yon, ginamit niya para sustentuhan ang totoo niyang pamilya. Ako, iniwan niya akong sira. Walang trabaho at baon sa kahihiyan. Natahimik ang buong kwarto. Galit. Yun ang nararamdaman ni Liam. Hindi galit kay Elena kung hindi galit para kay Elena. Galit sa isang lalaking hindi na niya pwedeng suntukin dahil patay na. Lumapit si Liam kay Elena at umupo sa tabi nito sa sofa. Elena, tawag niya ng mahina. Ang tanga-tanga ko, di ba? Hikbi ni Elena. Tinatakpan ang mukha ng mga palad. Isang maling disenyo ng pag-ibig. Nasira lang ang buong buhay ko. Dahan-dahang hinawakan ni Liam ang mga kamay ni Elena at inalisto sa pagkakatakip sa mukha. Makinig ka sa akin. Utos ni Liam. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata. Oo, nagkamali ka. Pero ang pagkakamali mo ay ang magtiwala sa maling tao. Hindi ang pagiging arkitekto mo. Your heart betrayed you, Elena, not your talent. Tumayo si Liam at pumunta sa kanyang work desk sa gilid ng sala. Kinuha niyang isang brand new sketchpad at isang mechanical pencil. Bumalik siya at inilagay ito sa kandungan ni Elena. Ano to? Tanong ni Elena, nalilito. A clean slate, sagot ni Liam. Wala na si Adrian. Wala na ang kumpanyang nagpatalsik sa'yo. Nandito ka sa teritoryo ko. Umupo si Liam sa coffee table sa harap mismo ni Elena. Para magkapantay ang mukha nila. Gusto kong iguhit mo ang totoo mong kakayahan. Hindi para sa akin. Hindi para sa Valderrama Group. Kung hindi para sa'yo. Hinawakan ni Liam ang kamay ni Elena na may hawak ng lapis. Patunayan mong mali sila, Elena. Patunayan mong mali si Mateo Suarez. Patunayan mong mali ang sarili mo sa pagtawag mong basura ka. Pero, paano kung magkamali ulit ako? Tanong ni Elena. Nanginginig ang boses. Paano kung may bumagsak ulit? Hinawakan ni Liam ang pisngi ni Elena. Ang hinlalaki nito ay dahan-dahang humahaplos sa balat niya. O edi sasaluhin kita? Bulong ni Liam. Seryoso. Walang halong biro. I will be your structural reinforcement. You design, I support. We build this together. Sa sandaling yun, naramdaman ni Elena na parang may nag-iba sa loob niya. Ang matibay na pader ng guilt at takot ay nagsimulang gumuho. Pero sa pagkakataong to, hindi nakakatakot. Dahil sa pagkakataong to, may sumasalo sa kanya. Tumingin siya sa blankong papel. Tumingin din siya kay Liam. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, humigpit ang hawak niya sa lapis. Okay, bulong ni Elena. Okay. Ngumiti si Liam. Isang ngiti na bihira niyang ipakita. Isang ngiti na umaabot sa mata. Good. Now let's get back to work. Gutom na ako. At may utang ka pang design concept para sa lobby. Natawa ng mahina si Elena habang pinupunasan ng luha. Ang demanding mo talagang, boss.
I expect only the best. Kindat ni Liam. Lalo na sa partner ko. Partner. Ang salitang yan ay tumatak sa isip ni Elena habang nagsisimula siyang gumuhit ng unang linya sa malinis na papel. Hindi employee, hindi messenger kung hindi partner. Sa labas, tumigil na ang ulan. May konting liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana. Perfect! Napangiti si Elena habang tinitingnan ang final 3D render sa monitor. Pagkalipas ng 2 linggong walang tulugan, natapos din nilang revised master plan para sa museum. Hindi na ito basta gusali. Ito ay isang obra. Ang fasada ay gawa sa kinetic glass na gumagalaw ayon sa hangin. At ang structural integrity ay mas matibay pa sa anumang bunker. Salamat sa obsessive-compulsive na pag-check ni Elena sa bawat beam at column. Hindi yan perfect, sabi ni Liam na nasa likod niya. Lumingon si Elena, handang ipagtanggol ang gawa niya. Bakit? Saan ang mali? Na-double check ko na ang wind load sa... Hindi yan perfect, ulit ni Liam. Sabay sandal sa gilid ng mesa at tumitig ng diretsyo kay Elena. Kasi kulang pa ng pirma mo. Namula si Elena. Sir Liam, alam niyo naman na hindi pwede. Valderrama Design Team ang ilalagay natin. Lumapit si Liam. Sa mga nakalipas na araw, nasanay na si Elena sa presensya nito. Wala nang kaba. Napalitan na ng isang uri ng comfort na hindi niya naramdaman noon kahit kay Adrian. This is your mind, Elena. Your soul. Bulong ni Liam. Inayos nitong isang hibla ng buhok na tumabing sa mukha ni Elena. At darating ang araw, ipagsisigawan ko sa buong mundo na ikaw ang gumawa nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Ang lapit ng mukha ni Liam. Ang mga mata nito ay bumaba sa labi niya. Pwede ba? Tanong ng isip ni Elena. Pwede bang magmahal ulit ang isang katulad kong sinira na? Akbang palapit si Liam. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng kuryente. Nang biglang bumukas ng padabog ang pinto ng opisina. Pumasok si Miss Bea. Maputla't hingal na hingal. Sir Liam, sorry po sa abala pero nasa labas po si Chairman Ricardo at ang buong board members. Gusto nila kayong makausap. Ngayon na. Naniga si Liam. Nawala ang lambot sa mukha niya at bumalik ang CEO mask. Ricardo? Bulong ni Liam. Hindi sila pumupunta rito ng walang formal notice unless... Tumingin si Liam kay Elena. Isang tingin na puno ng pag-aalala. Dito ka lang. Mariing utos ni Liam. Lock the door. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Bakit, Liam? Anong meron? Kabadong tanong ni Elena. Just trust me. Lumabas si Liam at mabilis na isinara ang pinto. Narinig ni Elena ang click ng lock. Pero hindi mapakali si Elena. Ang kaba sa dibdib niya ay hindi dahil sa deadline. Kaba ito ng isang hayop na nararamdamang may paparating na mandaragit. Lumapit siya sa pinto. Hindi niya ito binuksan. Pero idinikit niya ang tenga sa gap. Ang opisina ni Liam may soundproof. Pero dahil nasa reception area lang sa labas ang mga dumating, naririnig niya ang mga sigaw kapag tumataas ang boses. Are you insane, Liam? Sigaw ng isang matandang lalaki. Si Chairman Ricardo. I am running this company effectively, Uncle. Sagot ni Liam. Kalmado pero matigas. Effectively? By harboring a fugitive? A blacklisted amateur? Napahawak si Elena sa dibdib niya. Alam na nila. She's not a fugitive. Depensa ni Liam. Natapos na ang kaso niya. Wala siyang warrant. And she's not an amateur. She's the most brilliant architect I have ever met. She killed 3 people, Liam. Sigaw ng chairman. At ngayon, ang balita'y kumakalat na sa stakeholders. Tumawag ang bangko. Tumawag ang mga major investors. Nagbabanta silang i-pull out ang pondo para sa museum project. Kapag nalaman nilang ang killer architect ang may hawak ng disenyo. Parang tinusok ang puso ni Elena. Killer architect. Yun pa rin ang tawag sa kanya. Kahit na anong galing niya, kahit na anong ingat niya, yun pa rin ang tatak niya. Wala akong pakialam sa investors. Sagot ni Liam. Narinig ni Elena ang kalabog ng kamay sa mesa. I will fund the project myself if I have to. I will sell my shares.
Pero hindi ko tatanggalin si Elena. Nanlaki ang mata ni Elena. Isusugal niyang lahat? Ang shares niya? Ang posisyon niya? You're just blinded by lust, boy. Bulyaw ng chairman. Kapag hindi mo siya tinanggal bago mag-alas 5 ng hapon, kami ang magtatanggal sa iyo bilang CEO. We will initiate a vote of no confidence. Mawawalan ka ng lahat, Liam. Ang kumpanyang itinayo ng ama mo, mawawala sa iyo dahil lang sa isang babaeng may dugo ang kamay. Katahimikan. Sumandal si Elena sa pinto. Nanghihina ang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig. Ang mga luhay tumutulo ng walang pigil. Ginagawa na naman niya. Naninira na naman siya. Noon sinira niya ang buhay niya para kay Adrian. Ngayon, sinisira niya ang buhay ni Liam dahil sa pananatili niya. Get out of my office. Dinig niyang sabi ni Liam sa mahinang boses. Pag-iisipan ko. Narinig niya ang mga yabag ng paalis ng mga board members. Narinig niya ang pagsara ng main door. Maya-maya, bumukas ang pinto ng opisina. Nakita siya ni Liam na nakaupo sa sahig, umiiyak. Agad na lumapit si Liam at lumuhod sa harapan niya. Elena, narinig mo ba? Tumango si Elena, hindi makatingin. Liam, bitawan mo na lang ako. No. Mabilis na sagot ni Liam. Hinawakan nito ang magkabilang balikat niya. Kaya natin to. May pera ako. Kaya kong itayo ang museum kahit wala sila. Pero mawawala sa iyong kumpanya. Hikbi ni Elena. Ang mana ng tatay mo, ang pangalan mo, masisira kayong tulad ko. I don't care about the company if it means losing my integrity. Sabi ni Liam. Ang mga matay nag-aapoy sa determinasyon. At hindi kita iiwan. Bakit? Tanong ni Elena. Bakit mo ginagawa to? Tinitigan siya ni Liam. Sa sandaling yun, wala ng boss, wala ng architect. Dahil nung nakita kong may mali sa plano ko, ikaw lang ang naglakas loob na magsabi. Bulong ni Liam. At noong nakita kong wasak ka, napagdesisyonan kong ayusin ka. Because I think I'm falling in love with you, Elena. Natigilan si Elena. Ang mga salitang yun ay parang panaginip. Ang lalaking to, mahal siya? Pero kasabay ng kilig ay ang matinding takot. Dahil mahal niya rin si Liam. At dahil sa mahal niya ito ay, hindi niya kayang bumagsak to kasama niya. Hindi niya kayang hayaang bumagsak to kasama niya. Alam ni Elena ang physics ng pag-ibig at sakripisyo. Kapag masyadong mabigat ang load sa isang column, bibigay ito. Siya ang load. Si Liam ang column. Kailangan niyang tanggalin ang sarili niya para hindi gumuho si Liam. Pinilit ni Elena ngumiti. Pinahid niya ang luha niya at tumayo. Pagod lang tayo, Liam. Pagsisinungaling niya. Kailangan ko lang ng pahinga. Umuwi na tayo. Tumayo si Liam. Mukhang hindi kumbinsido pero tumango rin. Ihahatid kita sa apartment mo. Magpahinga ka. Bukas aayusin natin to. Bukas. Isip ni Elena. Wala nang bukas para sa atin. Nang gabing yun habang nasa tapat ng apartment niya, hinalikan siya ni Liam sa noo. Trust me, Elena. I got this. Pumasok si Elena sa loob. Naghintay siya hanggang sa mawala ang tunog ng sasakyan ni Liam. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang lumang maleta. Sinimulan niyang ilagay ang kanyang mga damit. Iniwan niya ang sketchpad na bigay ni Liam. Iniwan niya mga bagong pens. Kumuha siya ng papel at ballpen. Isinulat niya ang huling disenyo ng kanyang pagmamahal, ang paglisan. Liam, ang isang magaling na arkitekto ay alam kung kailan delikadong istruktura. Tayong dalawa, we are structurally unsound. Masyado kong mabigat para sa pundasyon mo. Huwag mo nang isugal ang kumpanya mo. Buuin mo yung museum. Gamitin mo yung designs ko. Regalo ko na yun sa'yo. Salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pagmamahal. Pero sanay akong mag-isa sa dilim. Bumalik ka na sa liwanag. Elena. Iniwan niya ang sulat sa mesa. Isinakbit ang bag. At sa ilalim ng madilim na langit,
Naglakad palayo si Elena, pabalik sa kawalan kung saan siya nababagay. Malamig ang umaga. 6:00 pa lang ay nakatayo na si Liam sa harap ng pinto ng apartment ni Elena. May dala siyang kapet pandesal, isang simpleng almusal para sa isang mabigat na araw. Buo na ang loob niya. Haharapin niya ang board ngayong umaga. Sasabihin niyang hindi aalis si Elena. At kung kailangan niyang ibenta ang private shares niya para pondohan ng proyekto, gagawin niya. Kumatok siya. Elena? Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas. Elena, open up. We need to talk before the meeting. Katahimikan lang ang sumalubong sa kanya. Isang matandang kasera ang lumabas mula sa kabilang pinto. May hawak na walis. Ay naku sir, wala na po yung nakatira diyan. Kumunot ang noon ni Liam. Anong wala? Hinatid ko lang siya kagabi. Umalis po kaninang madaling araw. Sagot ng matanda. Ang aga-aga nga ho mga 4:00. Iniwan niya ho yung susi sa akin. Ang sabi niya hindi na raw siya babalik. Binitawan ni Liam ang hawak niyang kape. Natapon ang mainit na likido sa semento. Pero hindi niya ininda. Pakibukas, utos ni Liam. Buksan yung pinto. Dahil sa takot sa otoridad ni Liam, binuksan ng landlady ang unit. Pumasok si Liam. Malinis. Sobrang linis. Wala na ang mga damit ni Elena. Wala na ang mga toiletries sa banyo. Parang walang tumira doon. Pero sa gitna ng maliit na mesa, may naiwang isang bagay. Ang sketchpad na iniregalo ni Liam. At sa ibabaw nito, isang nakatuping papel. Kinuha ito ni Liam. Binasa niya ang sulat kamay ni Elena. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura. Tayong dalawa? We are structurally unsound. Pinunit ni Liam ang sulat sa sobrang galit. Damit, Elena! Sigaw niya sa walang lamang kwarto. Sinipa niyang silya. Tumumbay ito ng malakas. Hindi siya galit dahil iniwan siya. Galit siya dahil nagdesisyon si Elena para sa kanya. Galit siya dahil inisip na Elena na ang solusyon sa problema ay ang sirain ng sarili nito para mailigtas siya. Napaupo si Liam sa gilid ng kama. Hawak niyang sketchpad. Binuksan niya to. Sa unang pahina, may drawing. Hindi to gusali. Ito'y drawing ni Liam. Nakaupo sa drafting table. Seryosong nagbabasa habang may hawak na tasa ng kape. Ang detalye ay pulido. Mula sa kunot ng noo niya hanggang sa tupi ng polo niya. Sa ilalim ng drawing, may maliit na note. Ang paborito kong view. Napahilamos si Liam. Tumulo ang luha na kanina pa niyang pinipigilan. You coward! Bulong niya sa hangin. You're brilliant, stupid coward. Tanghali, Valderrama Tower. Ang aura ni Liam pagpasok sa opisina ay nakakatakot. Walang sino man ang nagtatangkang bumati sa kanya. Para siyang bagyong naglalakad. Dire-diretso siya sa conference room kung saan naghihintay ang board members. Akala nila'y magmamakaawa siya. Akala nila susuko siya. Pagpasok niya'y natahimik ang lahat. So, paninimula ni Chairman Ricardo. Nakangisi. Nabalitaan naming wala ng problema. Umalis na raw ang babae? Tiningnan sila ni Liam isa-isa. Malamig, walang emosyon. Yes, she resigned. Sagot ni Liam. Nagpalakpakan ng mahina ang ilang members. Good! Good decision, Liam. Ngayon pwede na tayong bumalik sa normal. Pwede na nating kunin si Architect Suarez para maituloy ang museum. No! Natigil ang palakpakan. Naglakad si Liam papunta sa projector. Ikinabit niya ang laptop niya. Sa malaking screen, lumabas ang final render ng museum na ginawa ni Elena. Ang helix staircase. Ang kinetic facade. Ang ganda nito'y hindi matatawaran. This, turo ni Liam sa screen, is the design we're building. Walang babaguhin. Pero Liam, umalis na siya. At ang reputasyon niya. I don't care if she's gone. Putol ni Liam. Binayaran ko ang disenyo na ito. Pag-aari ito ng kumpanya. At itong itatayo natin.
Humarap siya sa chairman. At tungkol sa reputasyon niya, kayong may problema doon, hindi ako. Kung gusto niyong i-pull out ang shares niyo, go ahead. I'll buy you out. Right now. Nagulat ang lahat. Walang gumalaw. Alam nilang kikita ng bilyon ng proyekto kapag natapos ito ng tama. Walang gustong umalis sa pera. That's what I thought, sabi ni Liam. Meeting adjourned. Lumabas si Liam ng conference room. Nanginginig ang kamay niya. Hindi sa takot kung hindi sa adrenaline. Pagbalik niya sa opisina niya, nakita niyang walang laman na mesa ni Elena. Ang glass partition na dating sanctuary nito ay parang kulungan na walang laman. Umupo si Liam sa harap ng computer niya. Binuksan niya ang folder na may label na Quezon Building Collapse, 2020 Case Files. Ito ang files na nakuha ng investigator niya pero hindi pa niya binabasa ng buo dahil naniwala na siya agad kay Elena. Ngayon babasahin niya ang bawat pahina, bawat report, bawat testimonya. Tiningnan niya ang list of materials. Tiningnan niya ang supplier, subcontractor, Stark Steel Corporation, project manager, Adrian Montefalco, junior architect, Elena Rivera. Binasa niya ang transcript ng paglilitis. Question. Ms. Rivera, did you approve the use of grade 40 steel bars instead of grade 60? Answer. Elena. Yes, Your Honor. I thought it was sufficient. Napapalo si Liam sa mesa. Bakit ka umamin, Elena? Bakit? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Hanggang sa may napansin siyang isang email thread na naka-attach sa ebidensya. Email to mula kay Adrian papunta sa supplier. Subject, revised order date, September 12, 2020. Body, please proceed with the cheaper variant. Ako nang bahala sa pirma ni Rivera. Natigilan si Liam. Ako nang bahala sa pirma ni Rivera? Ibig sabihin pineki ni Adrian ang pirma ni Elena sa purchase order? Kinuha ni Liam ang cellphone niya. Tinawagan niya ang kanyang private investigator. Hanapin mo ang foreman ng project na yun. Utos ni Liam. Buhay pa ba siya? Yung foreman ng Quezon Building? Wait sir, let me check. Yes sir, nasa probinsya na, Batangas. Send me the address. Sabi ni Liam habang kumukuha ng susi ng kotse. And find out where Adrian Montefalco's widow lives. Sir, anong gagawin mo? Tumingin si Liam sa sketchpad ni Elena na nasa mesa niya. Wawa sa akin kung pader na dumadagan sa kanya. Sagot ni Liam. Tumayo siya. Hindi na siyang heartbroken na lalaki kaninang umaga. Siya na ulit ang architect of fate. Kung structural failure ang tawag sa relasyon nila, ayaw niyang tanggapin yon. Aayusin niya ang pundasyon. Lilinisin niya ang debris. At kapag malinis ng lahat, susunduin niya si Elena. Hindi bilang isang blacklisted architect, kung hindi bilang isang malayang babae. Lumabas si Liam ng opisina. Bea? Tawag niya sa sekretary. Cancel all my appointments for the next 3 days. Saan po kayo pupunta, sir? I'll be digging the truth. Sagot ni Liam. Mainit at maalikabok ang hangin sa Batangas. Malayo to sa air-conditioned na mundo ng BGC. Pero hindi ininda ni Liam ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit na sari-sari store. Sa loob, may isang matandang lalaki na nagbabasa ng dyaryo. Si Mang Berting, ang dating foreman ng Quezon Building Project. Mang Berting? Tawag ni Liam. Napalingon ng matanda. Nang makita niya ang formal na suot ni Liam at ang itim na sasakyan sa likod, rumihistro agad ang takot sa mukha nito. Sino ho sila? Wala akong utang. Depensa agad ng matanda. Hindi ho ako naniningil. Sagot ni Liam. Inilapag niya sa estante ang isang brown envelope. Nandito ho ako para sa katotohanan tungkol kay Elena Rivera. Namutla si Mang Berting. Tapos na ho yan, sir. Matagal na, wala na akong alam. Alam kong may alam ka. Mariing sabi ni Liam. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang printout ng email na nakuha niya. Ito ang email ni Adrian Montefalco sa supplier. Ang sabi niya, ako nang bahala sa pirma ni Rivera. Ikaw ang foreman.
Ikaw ang tumanggap ng substandard na bakal. Alam mong peke ang pirma sa delivery receipt, hindi ba? Nanginginig ang kamay ni Mang Berting. Sir, patay na ho si Architect Adrian. Tahimik na ho kami rito. Tahimik kayo habang si Elena na walang kasalanan. Habang buhay na sir ang pangalan? Lumapit si Liam. Ang boses ay mababa pero puno ng otoridad. Pwede kitang kasuhan ng perjury at complicity sa pagkamatay ng 3 tao sa gusaling yon. Makakukulong ka sa edad mong yan. Napalunok ang matanda. O kaya, pagpapatuloy ni Liam, lumambot ang boses. Tulungan mo kong linisin ang pangalan niya at bibigyan kita ng abogado at proteksyon. Pipili ka, Mang Berting. Tumulo ang luha ng matanda. Matagal na itong itinatago ng konsensya niya. Takot kami noon, sir. Garalgal na sabi ni Mang Berting. Mataas na tao yang si Sir Adrian. Ang sabi niya kapag nagsalita kami na hindi si Ma'am Elena ang nag-utos, kami ho ang ididiin niya. Mabait si Ma'am Elena Siya lang ang nagche-check ng safety namin. Umiyak ako nang nakita ko sa TV na siyang sinisisi. Nasaan ang site logbook? Tanong ni Liam. Ang original na logbook kung saan nakasulat kung sino talagang nag-utos na ibaba ang quality ng materyales. Tumingin si Mang Berting sa loob ng bahay. Naitago ko ho, sir. In case na babalikan ako ni Adrian, kukunin ko po ngayon din. Napangiti si Liam. Ito ang kailangan niya. Makalipas ang 24 oras, isang press conference ang ipinatawag ng Valderrama Development Group. Puno ng media ang function hall. Ang akala ng lahat mag-aanunsyo si Liam ng resignation o bankruptcy dahil sa pag-alis na Elena. Umakyat si Liam sa podium, walang paligoy-ligoy. 5 years ago, the architectural community condemned an innocent woman. Paninimula ni Liam. Nagbulungan ng mga reporters. Sa malaking screen sa likod ni Liam, ipinakita ang scanned pages ng site logbook ng Mang Berting at ang affidavit ng supplier na umaming pinilit sila ni Adrian Montefalco. This, turo ni Liam sa screen, is the proof. Adrian Montefalco forged Elena Rivera's signature. He authorized the use of cheap steel. He pocketed the difference. And when the building collapsed, he let his girlfriend then take the fall using emotional manipulation. Nagkakagulan na ang mga reporters. Flash ng camera dito, tanong doon. But Sir Liam, why now? Bakit ngayon lang lumabas to? Because no one bothered to look. Sagot ni Liam ng matalim. Tinanggap niyo ang kwentong madaling paniwalaan. Elena Rivera is not a criminal. She's a victim here. And she's the most brilliant architect I have ever worked with. Humarap si Liam sa kamera. Tila kinakausap ang Board of Architecture at ang buong publiko. Starting today, Valderrama Group will legally sponsor Miss Rivera's case to clear her name completely. Anyone who continues to slander her will answer to my legal team. Pinatay ni Liam ang microphone at bumaba ng stage. Tapos na ang laban sa publiko. Nagsisimula pa lang ang laban sa puso niya. Bumalik si Liam sa opisina. Hinihintay siya ni Miss Bea. Sir, trending na po sa social media. Justice for Elena ang hashtag. Nag-issue na rin ng statement ang United Architects of the Philippines. Bubuksan daw po nila ulit ang kaso para ibalik ang lisensya niya. Tumangulang si Liam, hindi interesado sa fame. Ang tanong ko, nahanap niyo na ba siya? Nag-abot si Miss Bea ng isang kaperasong papel. Sir, galing po sa private investigator niyo. Mahirap siyang hanapin kasi hindi siya gumamit ng credit card o cellphone. Pero na-trace nila ang bus ticket na binili niya gamit ang cash. Binasa ni Liam ang lokasyon. San Juan, La Union. Isang maliit na beach hostel. Dagdag ni Miss Bea. May nakakita daw sa isang babaeng kamukha niya na nagpipinta ng mga signs at tumutulong mag-ayos sa mga cottage. Napangiti si Liam. Kahit saan dalhin si Elena, magtatayo't mag-aayos pa rin to. Nasa dugo pa rin niya ang pagiging arkitekto. Prepare the car, utos ni Liam. I'm bringing her home. San Juan, La Union. Mapayapa ang dagat.
Ang kulay ng langit ay orange at purple habang lumulubog ang araw. Nakaupo si Elena sa buhanginan, nakatingin sa kawalan. Suot niya ang simpleng damit at ang buhok niya nililipad ng hangin. Wala siyang salamin. Dito, walang nakakakilala sa kanya. Isa lang siyang turista na Iwan ang pangalan. Hawak niyang isang stick at gumuguhit ng mga linya sa buhanginan. Isang plano ng bahay. Kahit na anong pilit niyang tumakas, hinahanap ng kamay niya ang pagdidisenyo. Sayang, may nagsalitang boses sa likod niya. Buburahin lang yan ng alon. Natigilan si Elena. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses na laging nasa panaginip niya nitong mga nakaraang gabi. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Liam sa hindi kalayuan. Nakatupi ang pantalon hanggang tuhod. Nakapaa at hawak ang sapatos sa isang kamay. Ang polo nito ay gusot na sa biyahe. Pero para kay Elena, ito ang pinakagwapong tanawin sa buong mundo. Liam? Napatayo si Elena. Paano? Bakit ka nandito? Naglakad si Liam palapit. Sinabi ko sa'yo, di ba? I will reinforce your walls. Hindi ako pumayag na gumuho ka lang. Umalis ako para iligtas ka. Naiiyak na sabi ni Elena. Umalis ako para hindi masira yung kumpanya mo. Dumukot si Liam sa bulsa ng polo niya. Inilabas niya ang isang folded newspaper kaninang umaga. Iniabot niya ito kay Elena. Kinuha ni Elena ang dyaryo. Binasa niya ang headline. Montefalco fraud exposed. Elena Rivera cleared of all charges. Nanlaki ang mata ni Elena. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ng papel. Binasa niyang tungkol sa logbook, sa pag-amin ni Mang Berting, at sa ginawa ni Liam sa press conference. Liam! Tumingin siya sa lalaki. Umagos ang luha. Ginawa mo to? Hindi ko ginawa yan para sa kumpanya, sabi ni Liam. Humakbang siyang palapit hanggang sa magkaharap na sila ng tuluyan. Ginawa ko yan dahil ayokong magtayo ng kahit na anong gusali kung hindi ikaw ang kasama ko. Hinawakan ni Liam ang mukha ni Elena. You're not blacklisted anymore, Architect Rivera. Malinis ang pangalan mo. Pwede ka nang bumalik sa mundo. Pwede ka nang gumuhit ulit. Umiling si Elena. Natatakot pa rin ako. O edi matakot ka, bulong ni Liam. Pero matakot ka habang hawak kong kamay mo. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng malawak na dagat, niyakap ni Liam si Elena ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pag-iisa. Umuwi na tayo, bulong ni Liam sa tenga niya. May museum pa tayong tatapusin. Tumango si Elena. Sa unang pagkakataon, ang mga linyang iginuhit niya sa buhangin ay hindi na lang basta guhit na buburahin ng alon. Pundasyon na ito ng bago niyang buhay. Isang taon ang lumipas. Ang gabi kumikislap hindi dahil sa mga bituin, kung hindi dahil sa libu-libong ilaw na nakatutok sa bagong hiyas ng BGC, ang Valderrama Museum of Modern Arts. Ang gusali ay hindi mukhang semento at bakal. Para itong isang higanteng alon na nagyelo sa oras. Ang kinetic glass facade na dinisenyo ni Elena ay gumagalaw ng pino kasabay ng ihip ng hangin na nagbibigay ng ilusyon na humihinga ang istruktura. Sa red carpet sa ibaba, nagkakagulo ang media. Ang mga flash ng camera ay parang kidlat. Huminto ang isang itim na limousine sa tapat ng entrance. Sa loob ng sasakyan, nanginginig ang malamig na kamay ni Elena. Ready? Tanong ni Liam na nakaupo sa tabi niya. Tumingin si Elena sa kanya. Napakagwapo ni Liam sa suot nitong tuxedo. Pero mas napansin ni Elena ang pagbabago sa sarili niya nang tumingin siya sa refleksyon sa bintana. Wala na ang simpleng blouse. Wala na ang maluwag na pantalon. Wala na ang makapal na salamin na panangga sa mundo. Suot niya ang isang midnight blue gown na yakap ang kanyang kurba, na dinisenyohan ng silver patterns na parang mga linyang arkitektural. Ang buhok niya ay nakadapo ng maayos sa balikat at ang mukha niya maaliwalas. Wala nang bahid ng takot. Kinakabahan ako, pag-amin ni Elena.
Last time na hinarap ko ang media, tinawag nila akong kriminal. Hinawakan ni Liam ang kanyang kamay at hinalikan to. Ngayong gabi, tatawagin ka nilang henyo at tatawagin kitang akin. Ngumiti si Liam, yung ngiting nagpapakalma sa bagyo sa dibdib ni Elena. Bumukas ang pinto ng kotse. Unang bumaba si Liam. Inilahad niya ang kamay niya para alalayan si Elena. Paglabas ni Elena, sabay-sabay na pumutok ang mga flash ng kamera. Architect Rivera, dito po! Sir Liam, Ma'am Elena, isang tingin naman po. Hindi yumuko si Elena. Itinaas niya ang kanyang noo. Humigpit ang hawak niya sa braso ni Liam at naglakad sila sa red carpet. Sa lobby ng museum, namangha ang mga bisita, mga politiko, mga kilalang artista, at mga elite ng lipunan. Pero higit sa lahat, naroroon ang mga miyembro ng United Architects of the Philippines. Ang lobby ay malawak at maliwanag. Ang helix staircase na ipinaglaban ni Elena ay nakatayo sa gitna. Isang puting spiral na parang DNA. Walang visible support columns. Tila lumulutang patungo sa skylight sa itaas. Umakyat si Liam sa stage. Tumahimik ang lahat. Good evening. Paninimula ni Liam. Isang taon ang nakalipas. Sinabi ng marami na imposible ang proyektong to. Masyadong ambisyoso. Masyadong delikado. Tumingin si Liam kay Elena na nasa harap ng stage. But structures stand not because of the strength of the steel, but because of the integrity of the design. This building represents resilience. It represents the ability to rise from the rubble. Itinuro ni Liam si Elena. Ladies and gentlemen, the brilliance behind this masterpiece, my partner in design and in life, Architect Elena Rivera. Masigabong palakpakan, hindi pilit, hindi plastikan. Isang standing ovation. Umakyat si Elena sa stage. Nang abutin niya ang microphone, nakita niya si Mang Carding, ang dating boss niya sa hardware na nasa audience. Umiiyak at pumapalakpak. Nakita niya si Miss Bea na nag-thumbs up. Dati, nanginginig ang boses ni Elena. Takot ho ako sa mga lamat. Takot ako sa mga bitak. Akala ko kapag nasira na, tapos na. Tumingala siya sa skylight na dinisenyo niya, kung saan pumapasok ang liwanag ng buwan. Pero natutunan ko na sa mga bitak pumapasok ang liwanag. Ang gusali hong ito para sa lahat ng natakot, nagtago at nasira. Pwede ho tayong mabuo ulit. Mas matibay, mas maganda. Pagkababa niya ng stage, sinalubong siya ng yakap ni Liam. You did it, bulong ni Liam. We did it, sagot ni Elena. Pagkatapos ng seremonya, tumakas ang dalawa mula sa after party. Pumunta sila sa roof deck ng museum. Tahimik doon. At ang tanging kasama nila yung simoy ng hangin at ang tanawin ng Manila skyline. Sumandal si Elena sa railings. Ang ganda ng view. Oo nga, sagot ni Liam. Paglingon ni Elena, hindi sa view nakatingin si Liam, kung hindi sa kanya. May isa pa pala akong design proposal, sabi ni Liam. Dumukot ito sa bulsa ng coat. Akala ni Elena ay singsing ang ilalabas ito. Pero naglabas si Liam ng isang maliit na piraso ng blueprint paper. Binuksan to ni Elena. Isang sketch ng isang bahay. Hindi to mansyon o skyscraper. Isang simpleng bahay na maraming bintana, may garden, at may duyan sa harap. Sa ilalim ng drawing may nakasulat na project title. Project. Forever Lead Architects, Liam and Elena Valderrama. Natigilan si Elena sa apelido. Valderrama? Lumuhod si Liam. Sa pagkakataong to, inilabas na niya ang singsing. Isang simpleng platinum band na may diamond na. You designed this museum perfectly. But I don't want to build buildings anymore. If I'm not going home to you, will you draft the rest of our lives together? Tumulo ang luha ni Elena. Pero ito na ang pinakamasayang pagluhang naramdaman niya. Yes. Sagot ni Elena. Yes, architect.
Isinuot ni Liam ang singsing. Tumayo siya't hinalikan si Elena sa ilalim ng mga bituin. At sa ibabaw ng gusaling itinayo ng kanilang pagmamahal. Sa wakas, ang blueprint ng puso ni Elena ay buo na. Wala ng structural defect, wala ng hidden lines. Matibay, maganda, at panghabang buhay. Wakas.